tingnan nyo guys. Ito yung, ituturo ko sa inyo yung, ito wala to sa plano, pero i-try ko na lang din i-incorporate kasi nandito na sa moment eh. So, pagdating sa entry, no, ng mga wag squat, meron tatlong klase yan. Number one is ito. So, ito yung type 1 ng trader, no, ng wag squat, no, na pending order yung setup. Ibig sabihin, maglalagay ka na ng buy limit or sell limit, no. So, ang purpose nun, maganda yon kung halimbawa, isa kang trader na merong ang full-time job, limited yung oras mo sa charting, limited yung oras mo sa pag-monitor ng market. So, napakagandang approach yung type 1, which is yung pending orders, yung buy limit at sell limit. Kasi hindi mo na kailangan i-monitor eh. Lagay ka na lang sell limit dito, set up mo yung TP mo, set up mo yung SL mo, tapos. Okay? Yun yung type 1. Yung type 2 is maghihintay ka muna ng mag-observe ka muna. Maghihintay ka na saan mapapagod yung pullback. No. So, yung number 2 is much more conservative sa 1. Pero it will require you na i-monitor yung chart. Yun naman yung disadvantage nun. No. So, number 2, titingnan mo saan mapapagod yung pullback. Okay. Number 2. Okay. So, ngayon, gagawin natin, si number 2, nakita niya, after dito sa market na to, no, nakita niya, nag-sideways na yung market. Nag-sideways na. Okay? Ayan, nag-sideways na yung market. So, si number 2, ang pwedeng approach niya dito, dahil na-confirm niya, okay, pagod na yung pullback. Pwede na akong mag-sell. No? Pwede siyang mag-pending order sa area na to, no? Yan, sa area na yan. Or pwede siyang mag-market execute. Okay? So, ibig sabihin, every opportunity na mag-bounce yung market sa taas, no? O pumunta dito sa resistance area, pwede na siya dyan mag-sell. Either through pending orders or market execution. So, ito si number 2, mas conservative yung approach nito compared sa 1. Kasi si 1, latag na lang siya eh. Latag na siya ng sell limit or buy limit. Then, iwanan niya na. Kasi nga, limited yung oras niya sa pag-monitor ng chart eh. Si number 2, pwedeng meron din siyang trabaho pero work from home siya, or meron siyang position sa kumpanya, meron siyang sariling opisina or cubicle na meron siyang access na ma-monitor yung market. No. So, yan yung si number 2. Pwede siyang mag-market execute or pwede siyang mag-pending orders as long as na observe niya na napagod na yung correction ng market. Okay? So, every opportunity na pumunta sa resistance is good to sell na yun. Okay, merong number 3. Si number 3 naman is breakout play. No? Breakout play. Yan. So, after mag-break dito sa sideways na yan, doon na siya papasok. Kaya lang, kung titingnan nyo, merong pros and cons lahat to. No? Laging merong pros and cons yan. Si 1, ang pinaka-cons niya is possible maiwanan yung setup niya, katulad nung nangyari dito. Si 2, ang pinaka-cons niya is time. No? Kailangan i-monitor mo yung time. No? Sa number 3 naman, ang pinaka-cons nito, prone naman to sa fake outs, which is yung mga madalas nangyayari dito. Pero kung malalim yung understanding mo sa price action, may iwasan mo yung mga ganito. No, kasi ang breakout lagi nagbi-build ng volume 'yan. No, katulad na makikita niyo yung candles na nabuo dito kumpara sa mga candles na nandito. No. So kung hindi mo man siya nakuha doon sa pinaka-breakout na candle, pwede dito. Kaya lang, kung titingnan niyo, ang isa sa pinaka-cons nito is yung SL. Yeah. Mas malaki yung SL. Mas malaki yung SL na kailangan niya. No? So, number 1, ang magandang approach dito is ratio-based na SL.
ratio based, no? So pwede tayong 1:2, 1:3 based dun sa rule of thumb natin, no? Pagka less than 100 pips yung opportunity, 1:2. Pagka less than 200 pips, 1:3. Pagka less than 300 pips, 1:4. Okay, yun yung rule of thumb natin sa ratio based. Pwede mo rin gamitin yan dito sa number 2. No? So yung 1 and 2, pwede tayo mag-ratio based. Pero pagdating sa number 3, medyo dahil pahabol na yung setup natin, ang ideal dito, no? Again, hindi ito absolute. Ang ideal dito, pwede kang mag-swing base, no? Kung halimbawa, pababa yung market, pwedeng yung SL mo is doon sa taas ng swing. Kung pataas yung market, pwedeng yung SL mo sa ilalim ng swing. Gets nyo guys? So kung nag-breakout leg ka dyan, yung possible SL mo dito. Tapos target mo, pwedeng mag-next swag line ka na lang na as long as pasok doon sa risk and reward. No? Yan, napakagandang ano yan. Tatlong klase ng approach, no? Pagdating sa paghahanap ng entries. Okay? Yan, magandang example to. Next is, punta tayo sa eto, tingnan nyo dito. Ito, meron pa rin bias to yun, negative 3, plus positive 4. So, meron pa rin tayong 7 gaps. Oh. So, kung ito, dapat nakuha natin to dito sa retest ng market. Di ba nakapag-sell tayo dyan? As long as this is more than 50 pips or hanggang dito. So, tingnan natin. 69. Pasok na pasok. No, so, dapat nakuha na natin siya dito. Sige, tuloy tayo dun sa signals. Last take yun.